Ay, naka-mute. Sorry. Hala. Okay na, Jel, naka-mute. Awa na maka-mute. Okay na ba? Sayang. Sige lang. Walang audio. Karon okay na. Sorry kayo na napindot ang mute. Okay. So, humanatag ampo, humanata sa atong program ID, humanasad. Okay, once again, good morning mga kabagting. Salamat sa Ginoo nga nakalugar sad mo diha. Salamat sa inyong pahinumdom. Aktibo kayo ang atong mga viewers, labi na sa akong mga mahal nga mga parokyano. Salamat sa inyong pag tanaw o na dungog ninyo o na kuan nga way tingog di ay. So mga igsuon, kape muna tayo kasi parang may kalamigan ang ating panahon ngayon. Sakto ba to sa Tagalog? Nakaadto magugtag na po kaadlaw sa Luzon manang takdang kintahita sa ating mga kasama doon. So dito sa Diocese of Talibon atong yampo ang atong mga kaparian doon natay 15 kapari nga mo undergo pareha sa among gi-undergo nga formation dito sa Tagaytay. So sila na po yung mag-undergo sa aming na-undergone na programa doon. So parang it's time to relax, to discover, to go deeper to ourselves. Yan ang mga programa doon sa Tagaytay. 10 days kami doon. So mga kapatid, nabay mga Tagalog speakers. Naglisod ba punta sa Tagalog? So mga kabagting ang atong tema nga hisgutan ron. Usa po ni sa hibaw ko init kayo ning nga tema. Pero kinanindutan kayo nga tema og importante. So Ma'am Imelda Itang, Roland de los Reyes Lebrando, thank you for sending stars. So malaking biyaya na yan sa ating programa. Ang pag-send ninyo stars, pag-share ninyo. Whatever you can share, share sa mga tanan ninyo mga higala ang atong programa. Kaya wala tayo gitaguan din ang atong ubang mga igsuon, mga bashers na to, bisan profile dili sila kapakita. Pero kita, ato gyud transparent kayo kita. Kita atong dagway, ang tingog kita gyud ang nagistorya. Ani nga wa mo tay gikadlukan. Kaya ang atong gisulti diri ang kamatuoran. Doon na uban nagsulti kuno sila, nagsangyo kamatuoran pero nagtago-tago. Muna nga magbantay ta ning mga tago-tago nga style. Kaya ng mga tinaguan, tago-tago, posible dili na siya maayo. Okay. So, punta tayo sa ating tema ngayon mga kapatid. Kaya ra ba ninyong sabton magtagalog ta panagsa? Bakit sa title natin, San Pedro versus dili mga Katoliko? Okay, nganong ingon animan. So, ang atong tema is continuation ni sa atong paghisgot sa otoridad. Okay. Og maghisgot tag San Pedro sa Simbahang Katoliko. Si San Pedro mao ang gihatagan sa Ginoo sa otoridad. Aron siya ang mag-lead. Siya magdumala sa katawhan sa atong Ginoo. Unya, sa laing mga tinuuhan, wala sila magtudlo about na ining kinsa gyud si Pedro sa iyang pagkasiya. Wala nila gililong na nila. No? Wala man sila hanay, wala sila magtudlo unsa magyud ang papel ni San Pedro. So ang ato si San Pedro mao ang visible authority. Pero sa ubang tinuuhan, wala sila ni ana.
So ang ilang mga otoridad, ang ilang mga pastor. So tako kalainan. Ang atong otoridad sumala sa Biblia ato na hisgutan karon, si Pedro gipili sa Ginoo. Pero sa ubang tinuohan, walay Pedro, ang ilang founder pinili sa Ginoo. Oh. So kita na kamo na mo sabot ni ana, be. For example, diri sa Pilipinas mismo, makaingon ta sa Iglesia ni Cristo. Para sa mga Iglesia ni Cristo, si Manalo ang huling sugo. Siya ang pinili sa Ginoo. Na mauna siya hinugdanan sa Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, July 27, 1940. Samantala, o samtang sa Katoliko, ang otoridad nato, natural si Kristo man ang founder, pero ang mugdumala sa pagsangyaw, sa pagpanudlo, pinaagi sa pagdumala ni San Pedro. Dakong kalainan. Sa ubang tinuuhan, ang ilang founder, o sa Badista ka si Ellen White, o Baptist ka si John Smith, o Mormons ka si Joseph Smith, mao kuno'y pinili sa Ginoo aron magdumala sa ilang simbahan o sa ilang grupo. Pero kita, si Pedro. Ang atong Pedro, biblikal. Ang ilang mga founder, dili biblikal. Pero sa ilang pagtudlo, mayon sila. Ang Katoliko, dili biblikal. Sila ang biblikal. Isip-isip na lang ta mga kapatid. No? For example, Kingdom of Jesus Christ sa Davao. Ang ilang authority, si Kibuloy. Pero kuya ni Kibuloy kay appointed son of God. Dili biblikal. Dili biblikal. Ang ato nga nagdumala sa atong simbahan, of course, naaman si Kristo. Ano yun na nato i-deny ha? Nga si Kristo, Christ is the invisible head of the church. Colossians 1:18. Pero ang visible, ang makita, mao si San Pedro. So, ano ay kalainan? Karon maigsuon, wala man tayo ikasulti gyud sa authority sa ubang tinuuhan, sa mga non-Catholics. Kay bisan magsugod ta sa Reformation during the time of Martin Luther. Dili ba si Martin Luther man mao'y nahimo nga authority? Ikuha niya ang authority sa papacy. Wala na. Siya na ang authority. Unya, direct na siya sa Espiritu Santo. Matud pa niya. Mo na'y protestante. Mo na'y ilaw. Mo na nga, lisod kayo. Sa ubang tinuuhan, nagdaghan-daghan sila. Na ibang mga tinuuhan ron nga by family na lang. Nag-away sila sa usa ka grupo. Ilang pamilya nagtukod, nagparehistro pod. Na diri sa amo, na gitawag Awesome God. Awesome God Revival Church na San Roque, Talibon. No? Makita mo, daghan kayong mga marka-marka maigsuon. Murang siyag ka ng marabitog marka sa mga tindahan. No? Maghimog mga attractive nga mga ngalan. Unya, mga ignorante sad. Mura sa tagnaasa. Marabitog na aratas merkado nang hita. Uy, kari, tindahan, nindot kayo nga ngalan. Matagnaasa mall bitaw na pili-pili ra. No, dili pwede nga na ang tinuuhan ang pundok sa simbahan. Kasi Kristo nagtukod og simbahan. Una dili tungod kay nganlan-nganlan nimo nindot kayo nga. No, Revival Church, Grace Baptist Church, Liberty Baptist Church, Free Will Baptist Church, Original Free Will Baptist Church, United Church of Christ in the Philippines, Church of God, Church of God Fellowship, daghan kayo. Isig gama na lang ang pastor, una ilaparehistro nila. Una ang mga inusinting nga mga tao, daghan nila mga Katoliko, naapil dito. So, asa man ang ilang authority? Lahi. Kay karon. Ngano nga si San Pedro, somebody magyud siya sa simbahan ni Kristo. Somebody, siya yung parang importante talaga. Above all, the 12 apostles.
mas importante si Pedro. Okay, first. Sa mga apostoles nga gitawag ni Kristo, si Pedro lamang ang gitagaan niya ngalan nga. Giusab ay ang ngalan, unya, ang ngalan niya is Rock. Okay? John 1:14. Juan 1:42. Simon, ikaw Simon, karon dili na. Ang imong ngalan na Kepa. No? Sa Aramaico, kay mao man ni original nga language sa atong Ginoo, ang Kepa meaning rock. Sipas. No? Mao na nga ang ngalan ni Simon nga giusab sa pagkabato. Unique kayo na ni San Pedro. Sa tanan nga gitawag sa Ginoo on the spot, si Pedro ray giingnan. Simon karon di na Simon. Kundi Pedro na. Sa ato pa dunay meaning ang pag-usab sa Ginoo sa ngalan. Si Abraham bitaw, si Abraham ang iyang first name ana Abram, pero gingan lang sa Abraham kay dunay meaning. Abraham would be the father of all nations. Manay saan sa Ginoo. Doon nagiplano ang Ginoo. Si Saulo nahimong Pablo. Pero si Simon nahimong Pedro, bato. Anong bato man ang iyang ngalan? So nasayran na to nga nahimo siya dahi nga gibato kay ang bato pundasyon man kana. Pundasyon man kana. Mao nga sa mga wali ni Kristo, sa panalit Matthew City 24. Ningon siya nga ang taong buang-buang magtukod og balay diha sa balas. Manang inig bagyo, baha, hangin, tumpag. Pero kadtong taong maalam, magtukod sa iyang balay, ibabaw sa bato. Aron bisan pag unsay hangin, dili kini matumpag. Sa ato pa, the changing of the name of Simon to Peter to Rock means strong foundation. Ngano man ginga anak man sa Ginoo? Kay si Pedro di ay mahimo niyang leader. Okay? Mahimong leader. Pagdumala sa tibok simbahan. So, klaro kaayo ang otoridad sa simbahang gitukod ni Kristo. Kita ramang katolikuan mo qualify. Nga, doon na gitay sakto nga leader. Said mas Kristo, mohawa mas sa kalibutan, manang magpili siyag tao nga ibilin. Unknown kini sa ubang tinuhan mga igsuon. Kadili naman yun nila maangkon ang authority ni San Pedro kay karon naman na sila nitungha. No? Karon naman kanitungha ang alangan mag imong kuhaon tong authority ni Pedro nga di man kaka-qualify. Of course, when we say Peter, nagpasabot gyud na nga siya og ang iyang sumusunod. Di gyud na mahanaw ha. Klaro kayo na. Ug mao na ang gitawag nato karog papacy, ang mga Santo Papa. Walay bugdo. Mana nga, supak man po ng atong mga ison ron, pero piki sila ni ini dapita. Ang mga dili Katoliko, walay Pedro. Walay Pedro. Okay. Unsa man si Pedro, nga makaingon man ta, nga si Pedro, linahi gyud, no? Chosen by Christ, uniquely, lahi siya. Kaya lagi siya leader, no? Kung sa may mga makita nato, matud pa ni San Mateo 10:2, ginganlan gyud gi-express ito nga sa pagtawag sa lista sa mga apostoles, first, mao si Peter. Ginganlan gyud sa first. So mo man nga primacy of Peter. Peter is the first among the 12 apostles. Hiramduman bud nato mga igsuon nga si San Pedro o si Simon, dili baya ni siya ang unang tinawag? Dili siya ang unang gitawag. Sa kadtong pagpili pas Ginoo sa mga disipulo, dili pa 12 ka apostol, dili pa apostoles. Gani si Andrew, nga mao ang iyang igsuon,
mas una siyang gitawag. Unya sa dihang nakakita siya sa Ginoo, ing gitawag ang iyang igsuon ug mao na si Simon. Pero nakita si Ginoo, di arah ang taong akong gipangita. Kana bitaw mangita kag tao bitaw. Mangita ka kisa matawhana imong kadang buhaton ani na kay trabaho kita kaming mga pari. So paguna na kisa matawhana. O na taong ni abot, o diri okay ka. No, diri apil ka. Pero uy ikaw mo leader. Ikaw mo ay head sa grupo. So practically mahimong ingana sad ang gitanos Ginoo. Nakakita na siya, yes, kini mga apostoles, si Andres, si Juan, kinsa pa diha. Pero pagkakita niyang Pedro, o ni Simon, o di ana, murag kuyaw ni tawhana. Mao nang gipili si Ginoo. Nakita na to, unsa man ang leader. Ang usa ka leader, o ikaw, ang Ginoo mo gyud pinaka-leader menta sa grupo sa iyang Kristohanong pundo. Naa siya mga sakop. So kadtong iyang mga sinaligan ug normally po na sa atong kinabuhi. Dili ba mao gyud toy kanunay nimong sangpiton, kanunay nimong paubanon? No? Presente gyud to sila, no? Kung doon na kay mga tao. Bisag dili kay usa or duha o tulo. Nga murag kani kung mga tawhana. Say, moingon ba gyud tang mga tao mao gyud ni say suod aning tawhana. Anong suod man siya tungod kay kanunay siyang kakuyog. Kaya mo may mong sinaligan alang mahimo mang magdaka bisag kinsa pero kung naa kay misyon sama ni sa atong Ginoo, doon na gyud siya i-master niya o kini matawhana. Potential gyud ni sila nga posible o mauna ni akong pilion. Mo na nga doon ay mga hitabo sa kinabuhi gisaysay sa ebanghelyo nga naa kanunay ang dako nga papel ni San Pedro. No. Una, sa kadtong anak ni Jairo, iyang anak nga babae. Gikuyog gyud niya si San Pedro, Santiago ug si Juan kasagaran na Pedro, Santiago ug si Juan. Unya sa Transfiguration sad Mateo 17. No? Dito sa bungtod si Pedro, Santiago ug si Juan. Una, si Pedro gyud mailan nimo nga dunay gyud siya lahi nga papel, mas labaw gyud siya. Siya may ningos Ginoo, Ginoo. Musugot ka maghimo na lang migpayag dinhi. Tulo ka payag usa ala kanimo, usa kang Moises, usa kang Elias. So madungog gyud nato. Doog leader ka, ang normal nga leader, ikaw mo gyud spokesperson, ikaw mo gyud motingog. Kida lagi si Juan Santiago, si Juan. Pero ang mitingog yun mao si San Pedro. Okay? Sunod, agony in the garden. Nag-ampo ang Ginoo dito sa tanaman sa Getsemani. Gidag hapon niya ang iyang mga tinunan. Tanawa ra gud nangatulog sila. Kung sa may gisulti sa Ginoo, Pedro, no? Gisentro gihapon niya si Pedro. Ida gihapon niya dito sa kasakitan sa Ginoo. Unya ang mao ni ang atong pagtan-aw no nga mangita tag importanteng mamalandong ta. Nagwalis Kristo didto pod sa sakayan ni Pedro. Nganong adto mang Dios kang Pedro sakayan? Una giklaro gyud nga misakay siya sa pambot o baruto ni Pedro kay daghan namang mga tao sa baybayon dito sa dagat. Pero ang iyang gisakyan ang boat of Peter. There's something there. Ato man ang gitagaag gibukaton. Kano man na present si Pedro. Unya kadtong higayon nga mobayad siya ang Ginoo mobayad og tax kanang buhis ba. So iyang sugos Pedro pag mingwit dito. Wala kanang unang mukubit nga isda nay kwarta des baba kuhaan na ibayad sa atong duha nga temple tax.
Anong si Pedro pa mabugid gipod? No? So, usan is mga higayon nga imong gi-espesyal na ang ubang mga tinunan posible mag selo sila nga nung Ginoo kana ra mas Pedro mo imong gi-appeal sa buhis. Kung man pud maingo dito nga ay kay pobre mas Pedro ako dalhin tabangan. So there's something there more important than that. Ug mao na ang atong nakita nga special gyud si Pedro. Unya sa dihang sa katapusan pa ni hapon no. Ningon ang Ginoo, Pedro, bantay kay si Satanas maningkamot pagtintal ninyo. Pero ako nakaampo na kanimo. Lucas 22 na 31-32. Ako nagampo na nimo nga di gyud ka madaog sa dautan. Mao nga inikalig-o nimo lig-una ang imong mga igsoon. So si Pedro mo'y giampo sa Ginoo. Nagampo na ko kanimo. Anong wa man may Ginoo? Nagampo na ko ninyong tanan. So klaro kayo no. Nagampo na ko kanimo kay ug malig-on ka na ikaw mo lig-on. So trabaho na sa leader. Mahimo mang kasahon sa Ginoo pero itagaan gyud naghigayon nga si Pedro leader gyud siya. Di ba unsa may role sa usa ka leader? Ikaw ang kadasig, ikaw ang maglilig-on sa imong panon. So, there's something there. Ngano nga man itan-awa sa ubang mga tinuohan? Kaya mo kunik maguni sa kaimportanteng Pedro una sila wa mo hatag og importansya ang mga dili Katoliko. So, piki na sila dinhi. Unya sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, gi-specify yun na, no? Nga si Pedro, sa tanang mga apostoles, si Pedro may unang nakakita sa Ginoo. Nakitaan man siya sa mga nilang Magdalena, pero sa mga apostoles. Tulo ka bersikulo ni, Lucas 24:34 ug 1 Corinto 15:5, i-specify god nga ang Ginoong nabanhaw nagpakita ni Pedro ug usa pa nagpakita sa 12 ka apostoles. Kita na to, nahibawa na to no, nga pag report na nga nabanhaw ang Ginoo ni sulti to si Magdalena, Maria Magdalena. Dagan ang mga apostoles ngadto. Mi una mainta si Juan bato ni una kay sugting alimudagan, pero pag abot dito sa ganghaan sa lubong, diha ra siya si Pedro gyud mo ni una. Leader, mura bagyang kuwaton to natong leader. Daghan ta ka experience no as a leader. Na mo ingon oy maghuwat jud tani padre maghuwat ta sa atong leader. Kay siya man gyud tunay papel ni ana. Ang go signal ba? So mo to nga pag si Pedro pag abot niya buhay duha-duha diretso siya sa lubganan sa tong Ginoong empty tomb. Nakasulod ko niini mga igsoon, empty tomb sa Ginoo dito sa Golgotha. Grabe, grasya sa Ginoo. Nakaadto ta. Nisulod man siya. Walay inhibition, walay babag. That is the role of a leader. Kumuhukom ka, ditso ka. Ikaw agdon, dili kay ikaw magagad. Kay leader man siya. So mao kini ang mga nakita sad nato, no? Nga importante gyud di ay og nakita nato nga dinhi ang atong pagtuog yun, na tinuod yun nga si San Pedro, leader. Okay? Pasubo pamalandungon maison nga gibaliwala kini sa atong mga igsoong dili Katoliko. Ngunang akong ibutang San Pedro versus dili Katoliko. Kaya kita si San Pedro importante para nila wala. Gan idunay uban nagtuo nga si San Pablo mo ay leader. No, bisag unsaon. Diha na ang simbahan wala pas Pablo ba kabig. So ang Ginoo naghatag na sa iyang authority. Dili kay naghimo siya grupo unya pabutonon pa ang leader. Bitaw naggiklaro niya mga apostoles mao mo gito ilang pinili nga leader. As the Father sent me, so am I sending you. But among the 12, nagpili siya usa. No? Mao nga kining maong otoridad sa Ginoo
Nakita gyud ni nato human mismo sa pagtukod sa Ginoo sa iyang simbahan. No? Maingon ta nga sa pag-usab sa ngalan ni San Pedro, doon na plano ang Ginoo. O kini na-realize sa pagtukod niya. You are Peter. You are Kepa, rock. Upon this rock, upon this Kepa, I will build my church. Unya ningon siya, ihatag ko kanimo ang mga yawi saging harian sa langit. Ang imong idili din ni siyuta, idili dito sa langit. Ang imong itugod din ni siyuta, itugod dito sa langit. Maigsoon kining pagsultiha sa Ginoo, dili man ni bag-o. Doon na kini rabbinic connotation. Sa may rabbinic, buti pasabot nga sa pagtuo pa sa Israel, naa kini nila ang paghatag og yawi. No? Muna sa Isaias 21:22, si propeta Isaias naghisgot nga muhatag og yawi ngadto sa mahimong sinaligan sa balay ni David. Unya doon na siya authority sa pagsira o pag-abli. O siya mo sira, walay makaabli. O siya mo abli, walay makasira. So, matud pa, this is a rabbinic tradition nga nagpasabot kinig stewardship pagdumala sa katauhan. No? Unya, ang mga Hudiyo mas nasayod man ni ini nga kini di ayong yawi. Ang kahulugan sa yawi diha sa usa ka leader gahom kini sa pagdisiplina. To say yes or no, gahom kini sa pag-pronounce. Unsay gidili, unsay gitugot. O gahom usab kini sa pag-interpret sa balaod o paghubad. Pagdeklarar sa kahulugan sa balaod o sa pagpanudlo. Gahom sa pagpanudlo. So mo ni magtuon ta sa may nahitabo. Mabito tong mga rabbi, mga teachers. Doon naman sa sila'y hierarchy. O katong mga tag-as gyugranggo, sila gay tan-aon, sila gay tumanon. Ug mao sa gi-apply ni sa atong Ginoo diha sa iyang katauhan, the new Israel, ang simbahan. So, ang Israel hulagway to. Maintang ang nasod o ang Israel, ang mga Hudiyo, maubaya to'y prefiguration of the fulfilled church founded by Christ. Dili na alang usa sa alang lamang sa usa ka nasod, kundi alang nas tibuok kalibutan. Mao ni gitawag og bag-ong Israel ang simbahan. Ug adunay hulagway sa una nga naa karon, ug mao kini ang leadership ni San Pedro. Ang mga rabay sa una, doon na sila mga leader. Doon ay labaw pare, doon ay labaw maghukom nila. Si Kristo nagtukod sa gihapon niya. Mao na nga si San Pedro, na-apply ka na niya. Human sa pagkabanhaw sa itong Ginoo, sa pagsugod na sa kitawag og misyon sa simbahan, misyon sa mga apostoles, diha nagsugod ang pagdeklarar, pag-confirm sa Ginoo nga tinuod yod nga si okay. Gi-confirm sa Ginoo after resurrection. Giusub niya tawag si Pedro, no? Dito sa baybayon, no? 3 times ang giingnan. Balik na nato, may igsuon aron masabtan gyud. Hoping na ang atong mga igsuon, binas mga dili Katoliko makasabot o kitang Katoliko, mas madasig og magmalig-on ta, no? Ang nahitabo, gitawag niya si Pedro. 3 times ang giingnan, Sibon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? 3 times ang Pedro sa ningon, yes Lord, gihigugma ka na ako. 3 times po, ningon si Kristo, ati ba na ang akong mga karnero. So, ngano man nga si Pedro man pinpoint sa itong Ginoo. Pero si Pedro tingali, nag-expect sad nga, tako yun siya nagtrabaho kay sa
public ministry sa atong Ginoo. Sa iya lang ngalan giusab siya sa pagka-Pedro. Doon na siya kasayuran. Niya na. Pero karon gi-confirm gyud sa Ginoo nga ang trabaho daay ni Pedro dako gyud nga trabaho i-compare sa the rest among the apostles. Ati man na ang ako mga karnero. Nasayod man tang ang karnero sa Ginoo mao ang katawhan. So mausad ni ang gitawag og sa mga Hudiyo being the head pastor, labaw nga magdumala sa katauhan sa Dios. So ang flock nga gihisgutan, John 10, Christ is the good shepherd, and now Peter was called to be shepherd. Magbalantay na pos karnero, at ima na ako mga karnero. Sa tupa si Pedro mo'y mahimong makita nga tig atiman. Sabot sa mga apostoles, Kapitulo 20, versikulo 28, ang flock diya, ang panon, ang karnerohan, mao ang simbahan. So, di kita, di ay pagduda, nga si Pedro, gipili gyud sa Ginoo, labaw sa tanan. Nga mo dumala sa katawhan. Ug nasayod sad ta, nga ang paglihok, pagtrabaho ni San Pedro, dili siya, do independent ang iyang leadership nga gihatag sa Ginoo when it comes to sa iyang pagpili sa Ginoo. Pero konektado siya sa gitawag natong College of the Apostles. Sa ato pamulihok pud siya uban sa ubang mga apostoles kay gisugo man na sila sa Ginoo. To be an apostle means representative of Christ. Silang tanan representative of Christ, pero gitagaan lang na ya, gihatagan lang sa Ginoo, gipili lang sa Ginoo si Pedro. Aron doon labaw nga magdumala. Kaya lisod man kaayo agdo si ka-apostoles sila ra. Why labaw mahukom nila? Why labawng leader? Kaya maayo gyud ang Ginoo mo tukod og grupo. Maayo man gani mo tukod og grupo ning ato maigsuong sa laing tinuuhan karon. Organize magani sila. Sama pa lang lit sa mga elder, doon na sila yung mga labawng elder sa saksing Hiuba man siguro na. No, sa mga sabadista doon na sila mga head pastor sad, no? Ay mga general conference unsa pa na ila. Ug arita sa Iglesia ni Cristo doon ay gitog executive minister ang mga pamilyang Manalo. Simbahan nga family affair, no? Ang tanang mga Manalo, si Felix Manalo, sunod si Aranio Manalo, karon si Eduardo Manalo, gitawag na silang executive minister. Sa ito ba labaw yun? Ha? Pero ang pangutana, pinili bas Ginoo, layo ra. Dili pareha sa ato, na sa tupapa, nagsunod ni San Pedro, nga unang gipili sa Ginoo. Okay. So, si San Pedro, gi-confirm sa Ginoo, at di man na ako makarna. So, mao ni nakalahi sa dili katoliko o sa katoliko. Si Pedro, doon natay Pedro o ang iyang sumusunod, mga Santo Papa, nga maugyod, ang makita nga nagdumala sa tong simbahan. Ang uban, sila, ang Ginoo, ang Espiritu Santo may nagdumala na mo. Pero ganun nahimo ka mang pastor. Doon na sa sila'y leader. Ang problema gyud ay sa mga dili katoliko maigsuon ang leadership. Kinsa magyud leader nila. So mapastor ba ka? Pastor lang ka? Na kining sa katoliko lahi kayo. Kay ang atong leader nagsunod, successor, sumusunod ni San Pedro. Una si Pedro nga may unang nakita na itong gipili sa Ginoo, na matong gidiskas tanan ang kamatuuran nga siya pinili yun sa Ginoo. Unya kay ang misyon sa simbahan hangtod man sa katapusan sa kalibutan, una may Ginoo, ako mag-uban kaninyo, meaning do nagoy sumusunod. Okay. So maigsuon, ang sunod nga mga makita nato o magtunta sa history of the church. Makita nato sa mga church fathers nga mao man nigitun-an sa mga pastor karon nga nahimo silang katoliko. Kay nasayod man gyud sila nga after the life of the apostles, the church continues. Nagpadayon ang simbahan.
O kisa na may nagdumala niya na. O Biblia imong saligan, wa na gyud na mabasa sa Biblia. Pero nasayod tang ang simbahan dili mamatay. Ang Kristo guning tinukod, doon ay mga sumusunod mo. Magawa sa ngalan ni San Ignacio, San Cirilo, kinsa pa na diha. Mga church fathers, Cyril of Jerusalem, Justin the Martyr. Daghan. Og nakita na to, nga sa saysay ni ining maong mga church fathers. Mauning hanay. Naagwi ni sunod ni San Pedro. Og ang sumusunod ni San Pedro, giilag yung leader. Ug mao kining sa atong panahon nga atong nganlan og Santo Papa, no? Ang Santo Papa, papacy. Mao ni ang walay bugto nga kutay sa pagdumala. Mao na mga isuon. Doon na pabagod day tay rason nga moadto tas ubang tinuohan. Wala kay igong rason. Kay kung moadto kas laing tinuohan, walay kasumpay ang nagdumala. Walay otoridad ang ilang mga leaders. Igura silang mo claim. And everybody can claim that. Pero walay usa nga sama sa pag-claim sa Katoliko kay doon naman tayo kasaysayan. Muna nga, makadungog tagwali sa mga pastor, maingon nga Katoliko, dili biblikal. Kaya nagpamatod sa ilang simbahan, mga encyclopedia, mga history, uy natural. Dili ra gyud Biblia. No? Sipiat sila kay Biblia ra sila. Kaya ang Biblia dili makapamatuod na unsa ang simbahan year 100 until now. Dili makapamatuod ang Biblia na unsa man ang simbahan. Human sa kamatayon sa mga apostol sangtod karon. Na unsa ang simbahan gitukod ni Kristo dili mamatay kay ako magauban kaninyo. Bisan naganghan sa kamatayon dili makabuntog ni ini. Naayawi siging harian sa langit. Unya. Naunsa magsimbahan year 500. Mao na nga ang paglikay nila sa kasaysayan mao ang paglikay sa kamatuoran. Mao nang atong gi-challenge ang atong maigsoong mga dili Katoliko. No, atong gi-challenge. What is your authority? Unsa may yung otoridad sa pagtudlo o pagdumala sa grupo sa simbahan. Madang palpak sila ni ini. Manakita mga iso mga Katoliko, please learn from this and then share. Share ninyo. Na ako la pong hangyo nining atong mga gihimo din hing mga live, i-share ni sa inyong mga higala. Labi na sa mga dili Katoliko. Una, aron kita sa mga Katoliko, di galing ta ka mao mo share verbally, at least ni sa social media atong i-share na. Ako di man ko mahadlok. Wa man tinaguan dire. Anyway, og nasayop ta, daghan man sa nagtanaw nato. Di man ta masayop nganong masayop man ta nga ako. Sayop ta sa ubang tinuhan, para sa ubang tinuhan magtan-aw. Bisan tuod dili sila ka ribat, no? Dili sila ka debunk sa atong mga ipamahayag. Pero atong mga obispo, no? Atong Bishop Danday, no? Atong ibaya kay nag-follow man si Bishop nako, no? Pata na pa ibang mga kaparian. No? So makita pud nila og sakto ba ta? Okay, ang simbahan Katoliko lahi man ta. Pag ingon na to, one, we are one. We are one in faith and morals. Usara tayong doktrina. Di parehas mga ubang tinuhan one time sa Badista. Naglibog sila, no? Dili usa ang ilang pagsabot. Unsa ba ang bata ang naay pagtuo makadaig o dili? Ang usa makadaig, ang usa dili, no? Bisan simple ra kayong butang. No, wa sila kay usa. Ko dili man gid tinuod sa pagdaig og wa kay pagtuo. Mo na nga nausa ang ilang tubag nga ko nga unsa man giklaro ani. Ang makadaig ang walay pagtuo makadaig ba o dili? Dili gyud makadaig. So ang makadaig kadulang dunay pagtuo. Okay. Uyon sila. Uli ang bata kay magdaig man. Ha? Matthew 21:16, Salmo 8:1 nga 2, nga gikan sa mga batang masuso. Gihatod ngadto sa Dios ang hingpit nga pagdaig. O makadaig, di man makadaig walay pagtuo.
Kay nakadaig man doon ay pagtuo. Kung ang pagtuo, requirements sa bunyagan ang bata, kaya doon na siya pagtuo. Pagtuo sa usa ka bata. Hingpit nga pagdaig. Muna nga, piki sila ato, ang masabadista. No? Kay si San Juan diri Pastiyan, gani, wa pa gani matao. O wa pa mahimugso. Tao na siya, pero wa pa siya mahimugso. Dahil isa sa mga sabadista, kay ang bata di pa man tao. Pero si San Juan, wala pa mahimugso. May ulpot sa kalipay ang bata matud pa ni Santa Isabel nga napuno sa Espiritu Santo. So mo na nga dihan napita wala magkahiusa sa badista, no. I don't know. Ang bata nila tao na ba? Unya ang bata makadaig ba o dili, no? So ingani mga igsoon, just share it to your friends sa mga groups ninyo. Mabati ninyong pwede ninyong ipaambit. So sa atong mga viewers, sa atong mga prayer warriors, we need your prayers, mga igsoon. So unta ka mo nga ni-engage nini, labi na sa akong mga followers, mga parokyano, bisag inyo lang kung ampuan o usa ka aman namo, usa ka maghimaya ka Maria, no? Pahinungod sa pagpadayon nining atong evangelization. Kaya ang atong kontra din, dili baya kini matud pa, this is not a battle between flesh and blood. Ang battle ani is spiritual battle ni. Kaya unsa may nagdumala sa atong mga igsuon nga dili mo sabot, dili mo dawat sa pagtulunan sa kamatuoran. Tungod na sa dautan nga naa sa mo ni samok sa ilang hunahuna. Ano man nga nagtukod magdaghang tinuuhan karon. No? Murag halos tingali kada buwan na ay tukuron nga simbahan. Na naming mga kulto maigsuon, no? Na dito sa Surigao dato adlaw, no? Pero naanday na kuno diri sa Bohol, diri sa Libon na sa tingan dato gihapon. Dato gihapon kuan mga kulto-kulto sad magbantay sa tani ini. So hinaton ta maigsoon nga nasabtan ninyo o nagtanaw nato si Mama Evic Autentico Bunado di sa San Roque, Almira Bero Pading. Good morning, Nini Okias from Bye Leyte, nagtanaw kanunay nagtanaw nato. Isa pa ning uban. So si Hubero Dahaw watching from Haro, Iloilo City. So bag-ura ba Archbishop dia sa Haro, no? Si Archbishop Bilyones, no? Ma'am Imelda Itang, unya si Ikli, no? Nak Salvador, good morning, Padre. Paki-shout out the family Salva, no? Diri sa barangay Kamaniangan, New Bataan, Davao de Oro. Okay, na New Bataan dito sa akong partner nga nag-birthday kahapon sa iyang 48 nga adlaw. So God bless ninyo, Brad, sa inyong pamilya. Iampo kanunay makapadayon ta. So Edison De Mihelio, Bernarda Ibar Sabasa, thank you for sending stars. Sa Las Piñas, Ordinaryong Katoliko, thank you sa inyong tanan gyud nga nagtanaw nato. So maigsoon, salamat kaayo hinawton ta nga nasabtan nato ang atong mga gipanghisgutan karon. Salamat tas Ginoo tungod sa grasya. Si Carol Jane Bourbon, maayong buntag dihay. Unya masabtan nato og magmalipayon ta diya simbahang gitukod ni Kristo kinsa gibinlan nagbilin si Kristo makita gyud nga representative niya. But it is not dili ka na nga gipulihan siya nga wala na si Kristo. Christ is always there. Because Christ promised, I will be with you till the end of time. Muna nga, musalig ta nining simbahan, kinaas Kristo. Mainta nga, si Kristo magyud ang manuluwas. Pero hinumdumi, nga kung muluwas ang Ginoo mangita siya pamaagi. Muna nga, mahimo man tang luwason sa Ginoo patabukon tagikan dinhi ngadto sa pikas isla. Pero ang Ginoo mangitag sa kayan nga mao instrumento aron makadunggo kita sa langit ang lapyahan sa atong kaluwasan.
So, sa tanan mga followers, tumaigsoon, katoliko masag dili, be humble, aminaw, dili sa mo react, sabta sa ang atong mga gipamahayag, unya mangutana, pwede, masupak, sa paagi nga may kasing-kasing. O kanin tanan mga igsoon, salamat sa inyong kanunay nga pagtanaw, pagampo. O manalangin kaninyo ang Dios, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen.